Pero yung detail ng likod niya, from the rear delts, lower and upper lats, and even the lower back, napakaganda. So, dapat pag nagbabulk tayo, muscle mass yung nagigain natin, not the fats. Sige, relax lang. Maganda yung dibdib niya. Very good, maganda. Side ka nga bro, side. Papiga nga ng triceps. Nice, maganda triceps niya, maganda shoulder niya. Talikod. Sige, piga mo nga yung likod mo. Lalim ng lower back niyo. Lapad, no? Ganda yung likod. Double bicep ka nga. Ayun. Dagdag ka ng konting rhomboid, bro, ha? Yung kapal ng likod mo. Medyo nakukulangan ako. Yung mid and lower part ng traps mo plus yung rhomboid. Patingin ang traps mo, bro. Okay naman yung traps niya. Double bicep. Oh, bicep. Kailangan mo dagdagan yung bicep. Yung peak, no? Okay, sige. So, bro, ilang months ka na nag-workout? Mga 4 years na, coach. Calisthenics. 4 years. Ah, hybrid. Yes, sir. Ilang beses kang nagka-calisthenics sa isang linggo? Mga 3 days. Tapos, Tapos workout ilan? days din po sa So talagang hati. So, kamusta naman, sir, yung 4 years na pag-hybrid training mo? goods din, sir. Kaso nga lang mahirap kapag estudyante. Nahirapan ako mag-balance ng schedule ko. Okay, yeah. Medyo challenging talaga yan, no? Pag mga estudyante, syempre, busy tayo sa pag-aaral natin. So, currently, kamusta ba? Nag-start ka ba ng payat or mataba ka dati na nag-start ka? Payat, coach. Payat ka talaga. So, nakapag-add ka ba ng weight? Approximately, mga ilang kilo yung add mo? Nag-start In that ako span ng- of time? Nag-start ako ng 52, ngayon 70 na po. Wow. So, skinny ka talaga. Payat ka talaga nag-start, no? So, 18 kilograms yung na-add niya in 4 years time. So, sapat na sapat naman yon. Bilang nakikita ko sa body type niya is he is an ectomorph. Okay. So, ano bang goal mo ngayon sa katawan mo, sir? Mag-bulking pa, coach. Mga Bulking. 75 or 80. Okay. So, 5 or 10 more kilograms. So, kamusta ang kain natin? Yun nga, doon nga ako palpak, coach. Hindi ko na-maintain Paano? Bakit? Hindi ko na-maintain yung pagkain. Kasi Sa trabaho. estudyante pa. Yeah, okay lang yan, bro. Gaya nga ng sabi ko, kasi syempre, ang hirap din naman kasi pagsabayin ang pag-aaral over etong fitness na pinapasok natin. Unang-una, magastos pag nag-diet. So, mostly siguro umaasa ka ngayon sa lutong bahay. Tama ba? Saka, Okay lang yan, walang problema, sir. Kasi, tingnan nyo naman, lutong bahay yung pinangahawakan niya, pero he has a nice physique. Aminin natin or hindi maganda yung physique niya. Since wala ka pa talagang kakayahan na bumili ng sarili mong pagkain, siguro ang best option or pwede nating idagdag is if you have the extra budget, extra money, bili ka ng mga pagkain na medyo mataas sa protein. Like, for example, itlog, isda, or gulay, or prutas. I-add mo yan, sir, okay, dun sa lutong bahay na kinakain mo. yes, coach. Kasi ang goal mo is to add size, to bulk up, di ba? Pag sinabi kasing bulk up, mag-add ng size, hindi naman tayo nagfo-focus lang on the weight eh. Kailangan habang nagpapalaki tayo mga idol, kailangan yung muscle mass yung tumataas sa atin, not the fats. Yes, sir. Yung iba kasi ang iniisip, gusto kong mag-bulk. Masyado silang nakafocus dun sa weight. Kakain. Okay? Wala silang pakialam kung muscle mass ba yung nagigain nila or fats. So pag nag-gain na nila yung gusto nilang weight, happy sila. Pero pag tinignan mo yung composition ng katawan nila, mas mataas yung fats na nag-gain kesa sa muscle mass. So again, huwag tayong magmadali. Unti-unti lang, gradual lang yung pag-hit natin ng specific goal natin. Pero dapat quality. Okay? Yes, coach. So, kung ngayon, sir, lutong bahay, walang problema. Yun yung pinaka-option ko sa'yo. Add ka ng extra pagkain kung meron kang budget. Pag may natitira ka sa allowance mo, itlog or anything na mura na pwede mong bilhin para madagdagan yung protein intake mo. Kasi yun yung target natin to add the muscle mass. Okay, with your physique, tayo ka nga ulit. Actually, yung physique niya, since 4 years na siya naglalaro, most likely talagang well-developed na yung katawan niya. Ang ganda ng chest niya. Check niyo yung chest niya. Yan yung sinasabi ko sa inyo, kung ang upper, mid, and lower is well-developed, tignan nyo yung fullness ng dibdib.
Okay din ang shoulder. Siguro konting bicep, sir. Medyo nakukulangan ako dun sa peak ng bicep mo. Traps, okay na, walang problema. Talikod ka nga, sir. Sa likod niya, yung lapad at saka lower back, goods na goods. Pero medyo nakulangan lang ako ng konti sa rhomboid niya. Double bicep ka nga, sir. Konting rhomboid na lang. Konting-konti lang. Pero yung detail ng likod niya, from the rear delts, lower and upper lats, and even the lower back, napakaganda. Solid. Yes, exactly. So siguro, sir, add ka lang talaga ng effort sa bicep mo, a bit of bicep, and then yung thickness ng likod. Tapos continue mo lang kung ano yung ginagawa mo until ma-reach mo yung certain goal mo. Take note of this. Uulitin ko ulit. Huwag tayong masyadong magfo-focus dun sa weight. Focus tayo sa composition. Dapat, pag nagbabalk tayo, muscle mass yung nagigain natin, not the fats. Okay? Yes, coach. So, but overall, bro, you have a great physique. Maganda yung physique mo. So, dire-diretso mo lang. Baka may mga questions ka? Okay na po, coach. Okay na. Maraming salamat, Charo. Good luck. Kayang-kaya mo yan. Ingat. God bless, bro. Thank you, coach. Thank you.